Hi guys! Good morning! Welcome back to our channel. Ano today's vlog ni Payong Kaibigan, na as promised, pag-uusapan po natin yung latest na travel documents na kailangan po nating handa kapag tayo po ay pauwi ng Pilipinas. So tamang-tama po yan guys, kasi kakauwi ko lang po ng Pilipinas at kakabalik ko na po dito ngayon sa ibang bansa. But before anything else, syempre, let me greet you Happy New Year, di ba? Kamusta po yung ating pagsalubong sa bagong taon? Saan po ba kayo nag-celebrate ng New Year? Sa Pilipinas po ba or sa ibang bansa? So kung sa ibang bansa naman po, please write down sa comment section kung nasaan po kayong bansa naroroon ngayon. At kung bago pa lamang po kayo dito sa aking YouTube channel or sa aking TikTok or sa aking Facebook account, please don't forget to follow and subscribe for more updates, okay? So wag na po nating patagalin pa. So ngayon po, madali na lamang po yung mga requirements kapag tayo po ay pauwi ng Pilipinas, okay? Una po na kailangan syempre natin dala-dala ay yung ating mga valid passport, okay guys? Napaka-importante po nito. Ingatan po natin mabuti yung ating passport. Protect it with your life, di ba? Iwasan po natin na mabasa ito, mapunit, or masunog, or masulatan ng ating mga alaga. Kasi once na hindi po mabasa ng machine yung ating mga passport, ay syempre, mapupurnada po yung ating pag-uwi sa Pilipinas. Okay? And then number 2, pangalawa po yung visa. Especially po sa mga nasa Middle East. Meron po tayong tinatawag na exit re-entry visa. Yun po ay binibigay kapag tayo po ay pauwi ng Pilipinas at magbabakasyon lamang. Or may tinatawag tayong final exit visa kapag tayo po ay uuwi sa Pilipinas for good na po. Diba? So yung mga visa na yan, ay manggagaling po yan sa ating employer. Pag sa mga skilled workers po or sa nagtatrabaho sa mga company, yan po ay pwede nyo pong makuha or i-request sa inyong government relations officer. So isa po sa importanteng bagay na dapat po nating tandaan sa ating mga visa, yan visa. So dapat yung nakasulat po dito na passport number ay match po or ay katugma doon sa passport na dala-dala natin. Otherwise, kung magkaiba po yan, mali yung spelling, yung number, ay hindi rin po tayo makakapag-travel. Okay? Pangatlo po, dapat syempre dala po natin yung ating mga confirmed flight ticket. Okay? And syempre, like what I have said in my previous vlog, I highly suggest na kayo po ay mag-check-in online 24 hours before your scheduled departure. Syempre may mga nagtatanong, paano po ba makapag-check-in na yan online? So dalawa po yung option natin dyan. Usually, may matatanggap po kayo sa inyong mga email na sinasabihan kayo ng airline na pwede na kayong mag-check-in. So pag click nyo po yung link, syempre dadalhin din po kayo doon sa portal ng airline, ng website ng airline na inyo pong sasakyan. Or kung kayo naman po ay wala namang natanggap na mga ganyang email, ay pwede nyo po sadyain, di ba, yung homepage ng website ng airline na inyong sasakyan, nahanapin nyo po yung check-in doon. Ang usually na hinahanap po dyan ay yung booking reference number at yung inyong last name. Yun lamang po yung kailangan. And then mag-proceed lamang po kayo sa mga proseso or mga steps para po kayo makapag-check-in. Di ba, na-mention ko na po on my previous vlog kung ano po yung mga bentahe or advantages kapag tayo po ay nakapag-check-in online. Okay? Next one ay kailangan pa rin po nating mag-register sa e-travel. Okay? At least 3 days before our scheduled departure. Pwede po tayo mag-register dyan 3 days before our flight, 2 days, or kahit isang araw po bago po tayo bumiyahe. Okay? Pumunta lamang po tayo sa ating mga internet browser sa Google. Ayan. And then, i-type nyo po dyan yung etravel.gov.ph. At ganyan po yung lalabas na sa internet. Okay? Ang pag-register po dyan sa e-travel ay, ulitin po natin, libre po yan. Yan po ay web-based na parang registration portal. Hindi po yan mobile application na kailangan po nating i-download at i-install sa ating mga cellphone. So kapag tayo po ay pauwi ng Pilipinas, ang mag-generate po niya na QR code ay color green. Diba? Yan. Pag tayo naman po ay paalis ng Pilipinas, pabalik abroad, color blue naman po ang mag-generate dyan na QR code. And then, next one, ito pong requirement ay optional lamang guys. Ulitin ko po, optional. Hindi po ito mandatory. Ito po yung
Polo Verified Contract. Napaka-importante po neto. So sino po ang kailangan may dala ng Polo Verified Contract kapag pauwi ng Pilipinas? Makinig po kayo mabuti. Una po, yun pong mga skilled or unskilled workers na first time or unang beses pa lang magbabakasyon sa Pilipinas. Okay? Pangalawa po, yung ating mga kasamang OFW na domestic workers na nag-renew po ng kontrata sa kanilang mga employers. So, kailangan may dala din po sila na Polo Verified Contract. And then, para naman po sa mga skilled workers na lumipat po ng company or nag-change ng employer. So, it is really a requirement na dapat po may dala tayong Polo Verified Contract. And in some other cases, like sa UAE or kung saan man po applicable, yun pong pumunta doon sa bansa na yon gamit po ang tourist visa and then na-convert po nila into working visa. So pag uwi po nilang Pilipinas, dapat may dala po silang Polo Verified Contract. Kasi sa malamang at sa malamang, sila po ay pupunta ng POAA or DMW para po makapag-generate or makapag-request ng OEC or ng Overseas Employment Certificate. And marami pong nagtatanong kung hinahanap po ba yung OFW pass kapag po paalis ng Pilipinas. In my case guys, wala pong hinahanap na OFW pass as of the meantime. Kasi alam naman po natin na yung OFW pass na yan na parang mobile app ay still, di ba? Hindi pa rin po maayos-ayos until now. So doon pa rin po tayo sa traditional natin na OEC kapag tayo po ay palabas naman ng Pilipinas. Okay? At syempre, yun na lamang po. Hindi naman po hinahanap na ngayon yung mga vaccine certificate natin. Wala na pong ganyang hinahanap. And then, hindi na po requirement yung mga swab test. Pagdating po natin sa Pilipinas, ito po yung na-experience ko, di ba? Napakabilis po ng proseso ng immigration. Parang nasa Terminal 1 yata ako noon bumaba. Oman Air kasi po siya. And then, dumaan po ako doon sa contactless processing sa immigration. Ibig sabihin, wala akong nakausap na parang immigration officer. So, dumaan ako doon sa parang, ewan ko, parang ano yun, equipment, ganyan. Kung saan, isa-scan nyo lamang po yung bio page ng inyong passport. Diba? Pag-scan yan, bubukas yung parang daanan, ganyan. Papasok ako doon. And then doon sa loob, parang pipicturan ka, di ba? Pipicturan and mag-fingerprint. So pagkatapos po noon, na-picturan ka, mag-fingerprint, lalabas, bubukas ulit yung parang pinto, yung parang ganun lang, tawag nito, daanan, and then mag-generate po siya ng maliit na parang sticker, di ba? Ng barcode. Yan. So, napaka-importante po na wag po nating iwawala yung parang double-sided pa yung sticker ng Bureau of Immigration. Parang yung arrival details natin, dyan po nakalagay. Diba? Kasi dyan po makikita yung ating pangalan, yung ating birthday, flight number, diba? Yung terminal kung saan po tayo bumaba, yung araw, diba? Yung petsa at yung oras na dumaan po tayo doon sa parang immigration. Yan. Kaya nga guys, eto pong sticker na yan, wala pa akong ginawa. Siyempre, kinuha ko lamang po doon. And then after nyan, diretso na po tayo sa pag-claim ng ating baggage. And then, lalabas na po tayo sa airport. So, yung sticker na yan, wag na wag nyo pong iwawala. Kasi, kapag po kayo ay lalabas ulit, di ba, ng Pilipinas. Ito po nangyari sa akin. Paulit-ulit na tinatanong ng immigration officer nung paalis na ako ng Pilipinas, pabalik na po sa Saudi Arabia. Sabi niya, kailan ka dumating dito? So, syempre, alam ko naman kung kailan. Sabi ko, December 14, ganyan gabi. Dahil nga, duman ako sa contactless procedure ng immigration, syempre, wala po doong tatak. Ganyan. Sabi niya, sure ka? So, sabi ko, bakit parang, alam ko naman, sabi ko, opo. Sabi ko, December 14. Sabi niya, saan yung yung sticker, yung parang puti na sticker, parang ganyan. Sabi ko, sabi ko, yan, sa buti na lang, nandun siya, naitago ko siya, kaya wag niyo po siyang iwawala. Kaya ang ginawa po ng immigration officer, sinabi sa akin, dapat dinidikit po yan sa passport. Yan. Nakadikit po siya sa passport. Ayan siya. And, doon pa lamang niya, na-stampan yung aking passport na parang exit ko sa Pilipinas. Sabi niya, next time dapat ididikit yan sa passport. Ako naman, hindi ako nag-attempt na idikit sa passport.
Kasi mamaya magkamali ba ako ng pagdikit? So ang ginawa ko, tinago ko lamang siya. Kaya important reminder, pag dumaan po kayo doon sa contactless, 'di ba, na processing sa immigration, pagdating niyo sa Pilipinas, 'di ba, at mag-generate po ng parang sticker na 'yan na puti, wag niyo po yang iwawala. Okay? Itago niyo po yang mabuti kasi posibleng hahanapin niya ng immigration officer kapag kayo po ay paalis naman ng Pilipinas. So yun lamang po yung ating quick update on today's vlog ni Payong Kaibigan. Parang wala namang po masyadong nabago sa mga requirements pauwi ng Pilipinas. But don't worry guys, may pagbabago man yan or wala, I'll be keeping you posted. Every month, siguro mga first week of the month, gagawa po ako ng ganitong klaseng video para lamang po ma-refresh yung inyong information, di ba? Kapag kayo po ay pauwi ng Pilipinas. So make it sure guys na nakasubscribe po kayo sa aking YouTube channel, sa aking TikTok, or sa aking Facebook page para at least updated po kayo, di ba, sa mga panibagong procedures, protocol na kailangan po natin pagdaanan pauwi po ng Pilipinas. Yun lamang po yung ating update on today's video ni Payong Kaibigan. Marami pong salamat ulit. Happy New Year, take care, and God bless. Ready.